time for Beanie and Coachella, brother. Hi, Philippine Star! We are Beanie! It really was the management's idea po, itong pag-release ng photobook journal. Pero syempre, gusto nilang may involvement din kami. So we sent some pictures, mga unreleased, mga solos, groups, and then meron din kasing QR code dito. So hindi siya simpleng photos lang. Meron kaming mga V-noise over. So malalaman nyo na lang, mga messages for our blooms, our loved ones, everyone. So yeah, it was a collaborative project. Parang we come up to this idea kasi gusto namin, alam niyo po yung may nababalikan kaming tangible. Pag may family time, may mga photobook time, binabalikan talaga. So, gusto namin ng ganun, na kahit papaano, hindi lang siya naglalast sa memory namin. Meron din kami nakikita talaga. Sa generation kasi natin ngayon, lahat nasa phone na. Pero iba pa rin yung kapag may parang ito. Yes. Ako po personally, meron akong yung sa mga Instax, Polaroid, ayan, sa Polaroid photos na yung ever since nag-start ako sa PBB to Beanie, nandun lahat yung mga memories po na. Ako naman po, film cam. So, pinapa-develop ko talaga siya. And, pinapaskill ko siya sa room ko para ma-relieve ko yung memories. Especially nung tour. Yan, dun ako nag-focus talaga. And, gusto ko parang ma-remind always na, okay, ito yung mga nangyari. Ganun, parang reminder siya of how fun it was and kung gaano siya talagang tumatak talaga sa akin. Yeah. Actually, madami sa amin nag-collect ng ref magnets. And then, ako, aside from ref magnet and the photos, yung mga photo booth na pictures, yung sa mga events lang, mga ganyan na strips, tapos pinipin ko lang siya sa board ko sa bahay. Ako, nag-start lang din po ako ng World Tour mag-collect. Parang every stop, tinatry kong bumili ng vinyl po. When we look at through the photos po, very nostalgic siya, number one. Kasi they really remind us of the memories that we've had before, even if it's just a photo, but these photos really mean to us. Ang galing lang kasi when you check out the photos from the very first part of the book versus the very end, parang you can really see the difference, how much we've evolved. It's just one book, pero ang daming nangyayari. Kahit hindi siya gumagalaw, but yeah, it's the memories inside our head that's moving. Parang dito rin po makikita yung paano kami nagdalaga. Parang bilang individual and as a group po, parang dito talaga makikita kung paano nag-bloom ang Beanie from coconut era, from pre-debut, from trainee era, from nung bata kami, makikita. Philippine Arena, majority. Ikaw, baka may sa kanya. Ayaw mo. Okay naman, yeah. Siguro, ako NFT. Personally, NFT. Kasi yun yung moment na kaya, doon ko na-realize na hindi kami one day lang nag-concert. And first ever concert po kasi namin yun. Tapos hindi siya one day lang. 3 days siya na sold out po. So parang doon ko na, ay kaya pala ng Beanie. Kaya pala ng mga kababaihan sa, di ba, women in music. Hindi nyo na-realize yung extent ng fame, popularity nyo. Opo. Following that. Tsaka parang dun namin nag-gauge po kung kaya ba namin magmalaking arena na. Billboard Women in Music. Women in Music. Kasi parang yung nagpasa sa amin nun si Miss Sarah G. So wala nga ako dun eh. Hindi, pero super laking achievement niya kasi like yung Billboard, thank you sa Billboard kasi they saw something in us and feeling nila talaga malaki naging impact namin dito sa Philippines as women. Ano din po, yung sa NFT sa Philippine Arena, yung after namin mag-concert po, na binibigyan kami ng awards. Kasi, if I'm not mistaken, tayo yung first sold out sa NFT for 3 days po. So, it's really a big thing, especially na first time po namin. For both, actually. Kasi NFT is our first
concert. Arnata, nag-award ba tayo? Kasi 3 cities. Ayun, yeah. So, yun po. Masarap sa feeling kasi knowing na we've worked so hard for the concert itself, then after that, aside sa may mga pumunta na sold out, may award pa kaming natanggap. So, bonus. Add ko lang po kay Sheena, yung sa Billboard PH po. Ang sarap sa feeling kasi magkasunod na taon, Women in Music na award, yung Rising Stars of the Year. Tapos the next year, inawardan po kami ng Women of the Year. So, yun. Thank you po. Siguro, I'm grateful for everything. Siguro yung family na na-build namin ng Bini. Parang bonus na lang talaga yung nakakapag-express kami through music, yung nakakapunta kami sa ibang lugar, nakakain kami ng mga masasarap na food because of this journey. Pero mas more on talaga yung music and mas more on yung relationship talaga namin towards each other na feeling ko na irreplaceable na siya, na nababaunin talaga namin siya hanggang dulo, na kahit na, well, let's say, kunwari, mga 35 na kami, Bini pa ba nun? Pero, alam mo yun, pag nagkaroon na kami ng mga sarili naming buhay, like, may babalikan pa rin kami. Constant talaga namin isa't isa. So, doon ako pinaka-grateful. And yung, siguro, nakatulong kami sa family, nakakapag-provide na kami, hindi lang sa sarili, pati sa pamilya, na napapag-aral namin mga kapatid namin. Yun yung dream kasi namin na may angat talaga yung family namin sa hirap. Yeah. I think the fact that we see people palang saying na we save them, you know, like that our music saves them. It's just very touching that our music can actually reach great lengths like that. Kaya dun talaga namin na-appreciate na, wow, we really help people, and it motivates us to even release better music. And we don't want our music just to be about love. We want it to to explore. We want to experiment. It's not always gonna be what everyone is going to expect our songs to be. And syempre, we are grateful sa Blooms po namin. Kasi parang, hindi lang yung pagiging performer namin yung sinusuportahan nila. Nakikita kasi namin nagkakaroon sila ng donation drives na ginagawa nila kahit wala kami. Ginagawa nila yun for us. And ang sarap lang makita na hindi lang Bini yung sinusupport nila, but also yung values namin na we want to spread. Yes, and it also extends to helping other people. Parang nakikip namin yung bond namin sa isa't isa. Kasi talaga open na po kami po eh. Sobrang open namin kung meron man kaming like problems sa isang tao or like as a group. Hindi namin siya pinapatagal. Pinag-uusapan namin siya. And I think yun yung good part sa tsaka hindi na po to, I feel like hindi na siya friendship kasi sisterhood na talaga siya. So we treat each other na po talaga na as sisters. So alam niyo po yung parang nagagalit na pag nanghihirap ng parang wala na po kami ganun po kasi nangyari na kasi so alam na po namin, nag-adjust na po kami sa isa't isa, alam na po namin kung anong mga ayaw at hindi na ayaw at gusto, ayaw at hindi po mga ayaw negative. We support each other by basta andito na kami for each other, like yung presence itself, kahit na hindi kami magkakasama, pero sa GC, ramdam mo na yung love, ramdam mo yung ingay, ramdam mo yung, kahit sa GC, kasi syempre, hindi naman kami lagi magkakasama, pero yun nga, feeling ko the presence itself, super comforting yung alam mong hindi ka mag-isa sa journey na to. Like, we all share the same problems, the same struggles, the same success, so it's really 8 or nothing. Tsaka po pag may mga solo ganaps yung isa't isa, gusto namin mag-make time na pumunta, panoorin, and support. Oo, talaga. Ayun. We want to show our support, syempre, sa bawat members. Ang dami! Feeling ko, pinagsisisihan. Feeling ko wala. Kasi kung hindi man kami nakapag-picture that time, kasi na-enjoy, Ibig sabihin, no, na-enjoy lang talaga namin yung, kung ano yung nakikita namin together.
Yun. Siguro yung yung kung meron man tayong hindi na picturean kasi sobrang nag-enjoy kami, yung bonding namin sa third floor ng Beanie House, na lagi kaming doon natutulog, ganyan. Yung may movie night kami every rest day, ganyan, nanonood kami. Tapos, kasi pandemic po nun, so bawal kaming lumabas. So, sumisilip lang po kami dun sa may balcony na, sana makalabas na tayo soon. Lagi kasi tulog Yeah, nakakamiss. Totoo yun. Lagi nakapambahay sa Bini. Hindi nag-picture to na. May training. Yun nga din. Iba talaga yung naging effect talaga sa life namin ng Beanie House. Parang dun hinubog talaga yung mga perspective namin in life. Ang dami experiences. Actually, kalat na nga sa Sokmed yung Beanie House eh. Oo nga eh. Beanie House. 44 Ubay. Pinupuntahan na po siya. Pero siguro yung mga gusto ko, pag yung mga mga trainings natin na random lang. Kunwari, mga 10 times natin nire-rehearse yung Born to Win. Tapos may sermon. Yung mga sermon, mga metronome, o yung mga open forums natin na paulit-ulit wala naman nangyayari sa open forum na yan. Kailangan lang pala mag-mature lang talaga. It's just, kasama siya sa lore. Pero may mga pag nakita niyo yung mga old days, ano yung reaction niyo? Ang cute! Cute! Actually, nag-send ako sa GC namin ng mga videos namin before. Kasi parang nagsastock lang ako sa mga old GC namin. Tapos may nakita ko mga videos doon na ang dudugyot pa namin, pawis pa kami na. So parang nakakamiss, kahit gano'n yung tsura namin, nakakamiss siyang balik-balikan kasi yung memories. Galing ko sumayon, Oo. Send na lang po namin sa iba. I-flank na lang po. Sa video. Hey, it's your birthday? Bukod po sa mommy ko, kasi syempre given na yon, si Lisa po talaga ng Blackpink. Siya po talaga nag-inspire sa akin na kung sino ako ngayon as performer. Kasi grabe yung inspiration na binigay niya sa akin before I entered Beanie. Ako din, maliban kay mommy, si Sarah G talaga. Like, feeling ko hindi ko nadidiin talaga kung gaano ko siya ka-idol mula bata. So, si Miss Sarah G. Taylor Swift, I really admire for how she does her music, how she's so passionate, yung drive niya, work ethics, and everything else. Ako po, si Gio from Twice. Kasi yung mga fan cams niya talaga and yung work ethics niya and paano siya sa stage, parang siya talaga yung naging role model ko talaga nung trainees ako. And sa kakapanood ko sa kanya, parang na-apply ko siya throughout the year. So, sobrang thankful ako sa buhay mo, Ate Gio. K-pop idols in general. Kasi nung nag-start ako sa Beanie, wala akong masyadong idea talaga sa ginagawa ko mismo. So, ayun, parang nung inaaral namin yung mga sayaw nila, parang dun ko mas na-appreciate talo kasi grabe pala yung hard work. Tapos, yun, na-motivate ako, mas na-inspire ako para dito sa Beanie. Ako din, like, di ako fan dati ng K-pop. But then, when I joined, I would watch videos. And naalala ko yung first na pinag kong K-pop related was 16. Kung paano ba yung Twice. And yeah, G is also my bias. She is very iconic and na-relate ako dun sa body problems and yeah, she's a great performer. Oo, actually, yung family ko yung hero ko. Kasi feeling ko sila talaga yung sa akin sa music po. Nag-introduce sa akin sa music kasi nga tatay ko musician and parang lumaki na ako na kumakanta na kami sa bahay. Nakakarinig na ako ng mga music. So, yeah. Ako, syempre, aside sa families ko, feeling ko yung mga bosses po, para ma-renew yung contract. Sorry, joke lang, mother! Syempre, yung mga bosses, kasi syempre, una pa lang sila naman din talaga yung lumaban kung ba't kami nandito. Pinaglaban nila kami kahit shutdown yung ABS, pandemic. Yes! Actually, ngayon naman po sumusulat na kami ng own songs namin. Creative growth, still evolving. Nag-explore pa rin kami sa different genres, kung ano yung... Syempre, hindi naman lahat ng tao magugustuhan yung bawat release namin ng song. Pero basta labas na kami ng labas ng song. Right, Ate Maloy? Yeah, I agree with you. Hindi, feeling ko, hindi lang sa music, hindi lang musically. Feeling ko, sa outside perspective, like,
siguro sa painting, drawing, ganyan, everything. We tend to go outside talaga. Kung saan-saan namin gustong pumunta. Kasi parang doon kami nakakanap ng inspiration, and kapag nagsama-sama kami, yung ideas, mas nagiging cohesive siya and mas nagiging collective siya. Yeah.